nga mga kababayan, Mayor Benji Magalong talagang galit na. Kaya pala iniiwasan ng mga congressman na imbitahan itong si Mayor Benji Magalong dahil nga napakarami pala nitong alam mga kababayan. Ito nga'y kaugnay sa napaka-controversial na flood control scandal mga kababayan. Hindi lang sa flood control, maraming alam pa itong si Mayor Benji Magalong. Kaya pala iniiwasan ni Bini Abante na imbitahan itong si Mayor Benji Magalong dahil nga ayon kay Mayor Benji Magalong, sindikato at organize itong mga ginagawang korupsyon ngayon ng ating pamahalaan. Hindi nila inimbitahan sa Kongreso mga kababayan para magsalita itong si Mayor Benji Magalong, kaya ayun, nakiisa sa ginawang korupsyon protest rally mga kababayan doon sa Baguio City. Lagot kayo talaga namang napakalaki daw pala mga kababayan ng kickback ng mga mambabatas na ito. Itong mga mambabatas na ito ay malaki ang kinita sa mga flood control project na ito. Kaya pala ayaw nilang pagsalitain sa kanilang murong investigasyon sa Kongreso mga kababayan. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Lamang ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila, pero hindi dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Especially in the fight against corruption, dahil napakalaki hong bagay ito sa amin. Dati-rati kami sa kukunti lang sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019, kukunti lang ang nakikinig at naniniwala. Mantala nung dumating yung pandemya, pinumpisan natin uli noong 2021. And again, kukunti lang ang naniniwala. Sabi nga nung isang kaibigan ko, Senator, Benji, the fight against corruption, when you look behind me, nobody is out there. Or when you look behind you, nobody is out there fighting with you. And true enough, we were subjected to massive character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt, and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila, pero hindi dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman, ako'y natutuwa because this is an effort, for good governance at sa effort natin laban sa corruption, we're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon, ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat, wag lang, itong kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat matapos lang ng 6 na buwan, isang taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat. Hanggang tumino ang ating mga political leaders. Ganun na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. Ito po'y, itong corruption na nangyayari po na ito po'y syndicated na, highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura na proyekto. Hindi pa yan.
ang pinaka-sakim dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Tama. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Baguio, pinapayagan ko po ang social activism. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have fame, to have money. All you have to do is have the courage to change the world. And you are practically doing it now. And thanks to our young people. So I hope po na itong pakikipaglaban natin hindi lang ito matatapos lang ng ganito-ganito lang. I hope po na may translate po to sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Dahil at the end of the day, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo marunong mamili ng mga leaders natin. Pinakitaan lang ho tayo ng pera, nasisira na ho yung diskarte natin. Pira-pira. Tandaan ho ninyo, masarap ang pera. Yan ho yung battle cry ho ng mga korap na politiko. Napakasarap ng posisyon, napakasarap ng power, napakasarap ng pera. Huwag ho nating pabayaan na masisira ho yung ating mga moral value. Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Huwag ho natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio ang ilalaban. Makikipaglaban lang ho tayo for Baguio only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. dapat. Para ho sa buong bansa. So sa inyo pong lahat, sa ating mga kabataan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating pong mga elders, at sa ating pong mga kababayan sa siyudad ng Baguio, at sa mga bisitaw natin. Maraming salamat sa pagdalo nyo rito. Let us keep on fighting. Let us keep the fire burning. God bless you all. Mga kababayan, tama talaga itong si Mayor Benji Magalong. Sobra na yung nangyayaring korupsyon ngayon. Hindi naman siguro maglakas loob itong mga kontraktor na ito kung hindi yung nasa likod nitong mga kontraktor na ito ay itong mga politiko na ito, itong mga mambabatas na ito. Yung balita natin mga kababayan, yung pinakamalaki pala na nakuhang kontrata sa mga congressman itong si Saldico. Hindi man diretsahang pinangalanan ito ni Mayor Benji Magalong, itong si Saldico mga kababayan. Pero sa mga napapanood nating balita, sa mga nagsasabi mga kababayan na ang pinakamalaking nakuhang kontrata sa mga maanumalyang flood control na ito ay itong si Saldico. Dahil may ginawa pala itong si Saldico, nag-donate pala ito mga kababayan kay Pangulong Marcos sa nakaraang halalan. Bakit? Yung ibang mga senador lang ang binabatikos ng mga ito na tumanggap daw ng donasyon sa mga kontraktor na ito. Ito pa lang si Pangulong Marcos ay tumanggap din pala ito ng donasyon mula kay Saldico. O bakit walang nag-iingay niyan? Samantala, itong si Governor Chavit Singson mga kababayan ay talagang hindi na rin nakapagpigil pa. Dahil nga sa napakalaki na pala ng utang natin sa ating bansa. Ayon kay Chavit Singson, kumapit tayo kapit tayo. Dahil nga talagang palubog na. Palubog na yung ating bansa dahil nga napakalaki na pala ng utang ng ating bansa ngayon mga kababayan. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Na maski anong mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayo magawa. So, maski maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo sa mga mahirap, mga nangailangan. Kailangan wag tayo bumitaw.
Dahil lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. So, umutang pa sila. So, wala tayong pupuntahan kung hindi mabantayan itong mga utangin pa. At kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi abot na ganito ang utang natin. Kung na-manage lang sana ng tama. Kung na-manage lang sana ng tama. Oo, yun nga eh. Parang na-mismanage na lahat dahil nga ngayon lumalabas na, hindi lang korupsyon, ghost project na. Paulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, paano hindi nakita ito? Eh, sa management yan. Ayun ang mga kababayan, kapit lang daw, huwag tayong bumitaw dahil nga palubog na yung ating bansa dahil nga sana pakalaki ng utang natin ngayon. 17 trillion mga kababayan, 17 trillion. Tapos, kinukurakot lang ng ating mga politiko sa ating bansa. Napabayaan nila mga kababayan itong korupsyon na ito dahil nga inaatupag nila kung paano nila mapabagsak itong mga Duterte. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Virgie Verhelgios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Vorvi, kay Maybelline Balikaw, kay Pompi Dikulin, kay sino pa ito? Vic Gonzales, kay Gina Ispilita, shout out na rin kay Olivia Goltiano. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronnie TV mo. Ingat nila at God save the Philippines.